Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Regional Wage Boards planong buwagin, pambansang minimum wage isinulong. Naitalang kaso ng dengue sa bansa, umabot na sa halos 15,000. Publiko pinag-iingat laban sa binibentang wet wipes na may preservative na nagdudulot ng allergy. Second-degree ban sa anti-political dynasty bill umuusad na. Pagdaan sa korte ng bansa bago isuko ang Pilipinong arestado sa ibang bansa, isinulong ni Senator Alan Cayetano. Salaysay ng mga bagmen, kinontra ng abogado. Money trail, layon siyasatin ng Senado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinalaga ang bagong Acting Secretary ng Department of Environment and Natural Resources na si Undersecretary Juan Miguel Cuna. At ang kasalukuyang Secretary na si Rafael Lotilla naman ay tinalaga na Ambassador to the Holy See. Hindi po siya pinag-resign at meron po tayong babasahing announcement. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Environment and Natural Resources si Undersecretary Juan Miguel Cuna. Si Secretary Rafael Lotilla naman ay itinatalaga ng Pangulo bilang Ambassador ng Pilipinas to the Holy See. Bago maitala bilang Acting Secretary ng DENR, nagsimulang manilbihan si Cuna sa departamento mula 2008 bilang Provincial Environment and Natural Resources Officer hanggang 2010. Naitalaga rin si Cuna bilang Direktor ng DENR mula 2010 hanggang 2015 at naging Assistant Secretary noong 2017 at Undersecretary ng parehong taon. Naging law professor din si Acting Secretary Cuna sa Arellano Law Foundation at Director 4, Legal Officer ng Presidential Legislative Liaison Office ng Office of the President noong 1998 hanggang 2001. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon sa DENR, nagpapatuloy ang matiwasay na transisyon sa pagitan ni Secretary Lotilla at Cuna. Samantala, nagpapatuloy naman ang proseso ng pagpasa ng mga pangalan ng acting secretaries para sa kanilang confirmation. Samantala, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng sa halos 15,000 kaso ng dengue as of February 14. Bumaba ito ng 70% kumpara sa naitalang kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila nito, paalala sa publiko maging maingat at sumunod sa mga hakbang sa pag-iwas laban sa dengue dahil posible pa rin ang pagtaas ng kaso. Nagbabala naman ang environmental group na Eco Waste Coalition na maging mapanuri sa ingredients ng binibiling wet wipes. Bunsod ng ilang produktong binibenta na naglalaman ng preservatives na posibleng magdulot ng skin allergies. Kasunod ito ng nadiskubreng 7 brand ng baby wipes na naglalaman ng mga nakakasunog at delikadong kemikal, kung saan 3 establishmento sa Antipolo City ang nagbebenta ng mga naturang produkto. Hinikayat naman ng Eco Waste ang publiko na bawasan ang paggamit ng wet wipes. Kaugnay ng ilang environmental concerns nito, gaya ng naglalaman ito ng plastic fiber na hindi agad nalulusaw. Bukod pa rito, paalala ng grupo, lalo na sa mga magulang at caregivers, na basahin ng maigi ang product label na binili kung ligtas ba ito sa mga balat ng mga sanggol.
para sa ating ulat panahon, patuloy pa ring umiiral ang easterlies na nagdudulot ng mainit at maalansangang panahon sa buong bansa. Kasabay nito, makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan ang ilang lugar sa bansa. Samantala, walang inaasahang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Susunod sa News Force. Second-degree ban sa anti-political dynasty bill umuusad na. Pagdaan sa korte ng bansa bago isuko ang Pilipinong arestado sa ibang bansa, sinulong ni Senator Alan Cayetano. Salaysay ng mga bagmen, kinontra ng abogado. Money trail, layon siyasatin sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.